Dear Captain Kokak, bilang transferee sa bagong paaralan, mas gusto kong mag-isa. Pero hindi ko inaasahan na siya ang unang mapapansin ko. Si Neil. Maputla siya. Parang laging puyat. Pero may lalim ang mga mata. Laging nakaupo sa dulong bahagi ng room 3A. Hindi siya sumasali sa recitation. Ni hindi rin siya kinakausap ng mga kaklase namin. Parang invisible siya sa kanila, pero hindi sa akin. Isang araw, nagkataong kami lang ang naiwan sa room dahil nalita ko sa uwian. Nilapitan ko siya. Tahimik lang siya pero ngumiti. Ang lamig ng kamay niya ng kamayan ko, pero hindi ko yun pinansin. Nagkakwentuhan kami. Mahiyain siya, pero ang ganda ng boses niya. Parang malalim at mahinahon. Simula noon, gabi-gabi kaming nagkikita. Sa mga huling oras ng klase o minsan kahit sa labas ng school. Wala akong sinabihan tungkol dito. Para bang ayokong ibahagi ang kakaibang connection namin. Pero isang gabi, habang naglalakad kami pa uwi, bigla siyang huminto sa may waiting shed at mahigpit akong tinignan. Leia, sa susunod na makita mo ako, wag mo na akong lapitan ha. Bakit? Tanong ko. Hindi siya sumagot. Nawala siya. Literal. Nawala na parang bula. Kinabukasan, tinanong ko ang advisor namin kung nasaan si Neil. Nagulat ako sa reaksyon niya. Neil? Anak, matagal nang wala dito si Neil. Matagal nang wala ang room 3A. Sarado yun. Mula noong mangyari ang aksidente. Sinamahan ako ng guard. Nang buksan niya ang pintuan ng room 3A, puro alikabok at sirang upuan ang bumungad. May isa lang na upuan sa dulo na tila bagong linis. Sa ibabaw nito, may larawang lumang-luma. Si Neil. Naka-uniform pa rin. Pumunta ako sa library at nag-research. Lumalabas na si Neil ay estudyanteng nasawi sa sunog sa room 3A. Eksaktong 6 na taon na ang nakararaan. Sa mismong araw na una ko siyang nakausap. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung ano ang totoo. Pero bawat oras na dumaraan akong mag-isa sa room 3A, may naririnig akong pamilyar na boses. Leia, wag ka na sanang lilingon. Dear Captain Kokak, high school retreat namin yon sa isang malayong retreat house sa Zambales. Isa ako sa mga tahimik lang, kaya laking gulat ko nang ako ang lapitan ni Josh, isang varsity player at campus heartthrob. Bigla niya akong niyaya sa isang lugar sa likod ng retreat house. May kakaibang saya ang pakiramdam. Sa gitna ng kakahuyan, magkausap kami tungkol sa buhay, sa pangarap, sa paborito naming pagkain. Simple lang, pero ang sarap sa puso. Ramdam kong may connection kami. Pero napansin ko, tuwing gabi, nawawala siya. Bigla siyang tumatayo at naglalakad palabas ng dorm. Sinundan ko siya isang gabi. Nakita ko siyang may hawak na kandila at parang nagdarasal sa ilalim ng isang puno na may nakaukit na simbolo. Parang may sinasambit siyang pangalan. Pangalan ko. Kinabukasan, kinausap ko ang matandang katiwala sa retreat house. Nang marinig niya ang pangalan ni Josh, natigilan siya. Yung batang varsity? Anak, matagal na siyang wala. Baka multo na lang yan. Kinilabutan ako. Binalikan ko ang lugar kung saan siya nagdarasal. Doon ko nakita ang pangalan ko. Nakasulat sa dahon. May kandila sa paligid. At sa likod ng puno, may lumang litrato ni Josh
May sinulid na pula at nakapulupot sa leeg niya. Gabi-gabi, nananaginip ako ng kakaiba. Nakikita ko siyang hinahaplos ang mukha ko, paulit-ulit. At ang sabi, kailangan kitang makuha. Ana, wala ka ng takas. Dear Captain Kokak, bagong lipat ako sa isang boarding house malapit sa university. Isang kwarto lang ang nakuha ko sa ikalawang palapag. Katabi ko ang kwartong laging sarado. Pero sabi ng landlady, may tenant na babae roon. Si Rina. Tuwing madaling araw at 3:00, gumigising ako sa ingay ng electric kettle. Lalabas si Rina sa kwarto niya, nagkakape sa kusina, at tahimik lang. Doon ko siya unang nakausap. Sobrang ganda niya, mahinhin, malamig ang boses. Nagsimula kaming mag-usap tuwing 3:00. Naging routine naming dalawa ang ganun. Pero habang tumatagal, napansin ko, parang hindi siya natutulog. Hindi rin siya lumalabas ng bahay sa daytime. Kapag tinatanong ko kung may klase ba siya o trabaho, ngumingiti lang siya. Isang araw, nagtanong ako sa landlady. Ma'am, si Rina po ba, estudyante rin? Bigla siyang napahinto. Si Rina? Baka nananaginip ka lang. Matagal nang patay si Rina. Doon siya natagpo ang patay sa kwartong yan ng 3:00 ng madaling araw. Hindi na pinapaupahan yan simula noon. Nanginginig akong bumalik sa kwarto. Pagbukas ko ng pinto, amoy kape. At sa dingding, may sulat na hindi ko alam kung paano napunta roon. Salamat sa pagsama mo sa aking magkape, Leo. Dear Captain Kokak, isang ordinaryong hapon lang yon. Pauwi na ako mula sa klase nang mapansin ko ang isang lumang cellphone sa may damuhan sa gilid ng covered court. Medyo basag ang screen. Luma ang modelo at may kaunting kalawang ang gilid, pero gumagana pa rin. Out of curiosity, dinala ko ito sa boarding house. Wala akong balak gamitin yon, pero nang gabing yon, hindi ako makatulog, kaya sinilip ko ang gallery. Nanlamig ako. Puro litrato ni Bea. Ang kaklasikong tahimik at palaging nag-iisa. May mga kuha siya sa kantin habang naglalakad sa hallway, at may kuha pa habang natutulog sa likod ng classroom. Pero ang pinaka nakakakilabot, may picture siya sa loob ng banyo at isa pang kuha habang naliligo. Wala ni isa sa mga litratong ito ang posibleng kuha ng tao. Iba-ibang anggulo. May mga kuha sa taas, sa ilalim ng upuan, o sa labas ng bintana. Kinabukasan, nilapitan ko si Bea. Bea, may napulot akong phone. Puro litrato mo ang laman eh. Alam mo ba kung kanino to? Nakita kong namutla siya. Saan mo nakuha yan? Bulong niya. Sa may covered court. Hindi siya sumagot. Pero kinagabihan, dumating ang mensahe sa phone. Huwag mo na siyang abalahin. Akin siya. Sa mga sumunod na araw, hindi na pumasok si Bea. Ayon sa mga chismis, umalis daw siya at hindi na nagpaalam. Pero isang linggo matapos ang pagkawala niya, may isa akong kaklasing lumapit sa akin. Dala ang kaparehong cellphone. Pareho ang modelo. Parehong basag ang screen at puro larawan ko ang laman. Nang buksan kong muli ang phone na napulot ko, may bagong mensahe. Isa ka na rin sa amin.
Dear Captain Kokak, nang unang taon ko sa kolehiyo, mahilig akong tumambay sa library. Tahimik, malamig, at walang istorbo. Doon ko siya unang nakita. Si Marco, gwapo, maputi, laging may dalang sketchpad. Hindi ko siya madalas makita sa klase, pero gabi-gabi, nakikita ko siya roon. Palagi siyang nasa dulo ng long table. Hindi nagsasalita. Pero minsan, nahuhuli ko siyang nakatingin sa akin. Naglakas loob akong lumapit sa kanya isang gabi. Mahilig ka sa drawing? Tanong ko. Tumango lang siya. Tapos, ipinakita niya ang mga sketch. Nanlaki ang mata ko. Puro mukha ko ang guhit niya. Iba-iba ang anggulo. May masaya, may malungkot, may nakapikit at natutulog. Bakit ako? Tanong ko. Hindi ko alam eh. Magaan ang loob ko sa'yo. Sagot niya. Para bang matagal na kitang kakilala? Kakaiba pero hindi ko ininda. Sa loob ng isang buwan, gabi-gabi kaming magkausap sa library. Pero tuwing araw, hindi ko siya nakikita kahit saan. Wala sa campus. Wala sa class list. Kahit na sa Facebook. Parang wala siyang bakas. Nagduda ako. Tinanong ko ang isang student assistant sa library. Si Marco, yung madalas mag-drawing, alam mo ba kung anong year siya? Marco? Tanong niya. Wala namang Marco dito. Matagal nang walang nag-i-stay sa dulong table. Natatakot nga kami dyan eh. Pinuntahan namin ang long table. Walang nakaupo. Pero naiwan ang sketchpad. Binuksan ko yon at may bagong nakaguhit. Ako pa rin yun. Habang hawak ko ang sketchpad, may luhang tumutulo. Tumakbo ko palabas. Ilang araw akong hindi nagpunta sa library. Pero isang gabi, sa panaginip ko, nakita ko siya. Umiiyak si Marco. Mayroon siyang isinisigaw sa akin. Bakit mo ko iniwan, Jam? Hindi mo ba ako maalala? Ako yung naaksidente sa likod ng library. Ako yung minahal mo noon, pero nakalimot ka. Nagising akong basang-basa sa pawis. Sa tabi ng kama ko, naroon ang sketchpad. At sa huling pahina, may isang guhit ng 2 tao. Ako at siya, magkahawak kamay, sa ilalim ng lapida.